Pisces, tignan natin kung kamusta po ang first quarter ng iyong 2024. This is for you. Pwede po kayong makaresonate, pwede rin namang hindi. At pwede nyo pong pakinggan or panoorin yung inyong moon, rising, and Venus sign para mas kumpleto yung mensahe. So tignan muna po natin kung kamusta ka ba ngayong first quarter, January, February, and March. Unahin natin ang February, tignan natin kamusta spirit guide. Mayroon tayo ditong intuition. So, heighten po yung intuition mo, Pisces. Okay? Tignan natin. Maraming tao na pwedeng hindi ka naintindihan ngayon kasi nga heightened yung intuition mo. So, may mga bagay ka na alam mo na hindi nila maramdaman, hindi nila malaman. Mayroon tayo dito, February naman. We have finality. So, may mga final decisions ka dito. Pwede rin na ito, may farewell tayo dito. Hindi ko alam kung ikaw ba yung aalis or merong aalis dito sa life mo. But let's see. Maya natin yan puntahan. Punta muna tayo pagdating ng March. Spirit guide. Kamusta po? We have conflicted. Okay. So, may mga decisions din dito. Ayan o. Mukhang magkaugnay ito. But let's see. Okay, unahin muna po natin pagdating sa January. Satisfied ka ba sa mga nagaganap sa life mo? Spirit guide, satisfied po ba sa mga nagaganap sa buhay? Ngayon, si Pisces. Ayan. Satisfied ba? Spirit guide. We have po. Ayan. Meron tayo ditong 4 of Wands. Yes, marami naman po sa inyo satisfied kayo sa mga nangyayari sa life ninyo ngayong January. Meron tayo ditong meron kasi mga celebrations na pinapakita dito with your friends, with your family, and also may mga reunions din yata kayo na aatenan. Or meron, hindi ko alam kung meron dito nagtatrabaho kayo sa, kunwari sa government. Ayan, may mga parties kasi ako nakikita dito. Okay, may mga gatherings talaga. And also may pagkakaisa din pagdating sa, yung iba sa inyo, hindi to regarding sa ibang tao, kundi pagkakaisa ng mind, body, and soul mo. Okay, kaya din talaga, ayun, kaya pala aligned ka kasi ngayon. So mataas po yung frequency mo, kaya naman marami nga dito na hindi ka naiintindihan. So, ibig sabihin lang, yung mga tao na hindi nakakaintindi sa'yo is low vibrational. Ibig sabihin, mas mataas yung frequency mo sa kanila, kaya ganyan. Talagang kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi kanila magigets. Okay, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Pero, Pisces, ayun pala, sinasabi sa'yo dito is dapat marunong kang makinig. Okay, kahit hindi ka nila naiintindihan, makinig ka sa mga sinasabi nila. Kasi minsan, ayun, ang nangyayari din kasi is pag mataas yung intuition ninyo, meron dito pwedeng nagiging ano din kayo, ma-pride kayo. Kasi iniisip nyo, alam nyo lahat. So hindi rin naman ganun yun. Kaya dapat nandun pa rin na matuto po kayong makinig. Tignan mo kung tama ba talaga yung tao na yon or maaaring hindi. So tignan natin kung ano pa yung mensahe, mga positibo pong pwedeng maganap sa January mo. Tignan natin. Mga positibo pong pwedeng maganap, spirit guide. Mayroon tayo ditong Queen of Cups. So, ayan nga, heighten talaga yung intuition mo. Positive energy yan. Lalong-lalo na kung maaalagaan mo, ma-enhance mo, at ma-maintain mo siya. Meron tayo ditong 4 of Swords. May peace of mind ka dito. And we have 10 of Cups. So, meron talagang family na lumalabas po. Ayan. So, pwedeng meron dito ay magkakasundo na kayo ng family mo. Kung meron kang nakaaway, nakaalitan, nakatampuhan na family members ngayong buwan na ito, pwedeng magkakaroon kayo ng pag-aayos po dito. Some of you, pwedeng kayo yung lalapitan. Meron din naman dito, Pisces, na kayo yung lalapit. Pero mas lamang yung kayo yung lalapitan nila. Oo. So, tignan natin. Very happy naman kayo dito. So, positive po yung energy na yan. And happy kayo. Yan. Kung meron naman kayo ditong new relationship, magiging masaya din po talaga kayo. So, nandun yung sense of fulfillment mo ngayong month na ito. Tignan po natin mga negatibo naman na pwedeng mangyari sa'yo. We have 7 of Swords. Medyo mag-ingat ka lang dito kasi may mga traitor pa rin sa life mo. Ayan, tignan natin. Meron tayo ditong Knight of Wands. Actually, ang nakikita ko dito, may tao dito na feeling mo, susuportahan ka talaga niya. Pero pag nandun ka na sa actual situation, pwedeng yung taong to, hindi mo na mahagilap. Ganyan, parang pinaasa ka lang niya. Meron tayo ditong Wheel of Fortune. Okay.
sinasabihan ka naman dito ni universe. For some of you po, kung ano man yung medyo bitter na nararamdaman po ninyo sa inyong life ngayon or nalalasahan ninyo sa life ninyo, is pwede po na yan ay nagbabayad kayo ng karmic debt ninyo. Oo. Kaya, yun, tignan nyo kung ano ba yung lessons na natututunan nyo po dito. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kapag heightened yung intuition ninyo, yung iba po sa inyo, nagiging ma-pride kayo. Ayan, so, feeling ninyo, alam na ninyo lahat, Pisces. So, ayan po. Sabi ko nga sa inyo, matuto kayong makinig dito. Alamin mo, ano ba yung tinuturo sa'yo ng sitwasyon na ito. Medyo mag-ingat din po kayo pagdating sa inyong kaperahan. Ayan, kasi baka mamaya, naglagay kayo sa isang, sabi natin, sa isang basket lamang, ininvest nyo lahat yung pera nyo doon, tapos may biglang nangyari na hindi maganda, na-scam yung iba sa inyo. Kaya po, wag nyo siyang ilalagay lahat sa isang basket lamang. Huwag kayo masyadong ma-overwhelm doon sa pwede ninyong kitain. Kasi, pwede nyo yung kitain, pero pwede rin yun mawala. Yan, lalo na kasi pag business yan, di ba? Lahat naman ng nangyayari sa life natin is sugal. Minsan wala yung kasiguraduhan. Diba po? Kaya magpakasiguro kayo dito na hindi mauubos po yung pera ninyo, yung cash ninyo. Tignan natin pagdating naman sa iyong work. Meron tayong 5 of cups, okay? So, meron dito pagdating sa trabaho. Feeling mo binigo ka ng mga tao na inaasahan mo dito. And also, may regret din yung iba sa inyo. Pwede po na may magandang offer sa inyo, Pisces, pero tinanggihan ninyo. Kaya parang nagsisisi kayo na nagstay pa kayo dito sa inyong trabaho. Tingnan po natin. So, medyo stress. O, hindi lang medyo. Stress din talaga yung iba sa inyo. Ayan, baka nga sa Feb, dito mo na ma-feel na dapat ka na yatang umalis. Ayan, tignan mo, may finality na tayo dito. Pero mamaya na tayo pumunta dyan. Punta muna tayo sa family mo. We have Judgment, but in reverse kasi siya. Okay, kung sino man tong nakaalitan mo, pwedeng yung tao na to ay natatakot pa siyang kumilos, natatakot pa tong mag-reach out sa'yo, or pwede rin naman na ikaw ito. Parang hindi mo pa kayang kakausapin yung tao, Pisces. Yan, meron ka pa rin dinaramdam towards sa kanya. Tignan po natin. Pagdating naman sa friends mo, we have 2 of swords. So, may friend ka dito na pwedeng ikaw yung i-invite or vice versa. Pero magdadalawang isip po kung pupunta ba. Ayan, di ba meron tayong mga gatherings nga dito. Some of you pwedeng pipiliin nyo lang naman talaga kung ano ba yung mga pupuntahan po ninyo na mga gatherings or occasions. Sa love life mo naman, we have the Hermit, okay? So, yung person mo, sobrang tahimik po niyan ngayon. Some of you, feeling stuck kayo sa isang sitwasyon na hindi nyo alam kung kayo pa ba or hindi na. So, sobrang tahimik ng person mo. Tapos, yung iba po sa inyo, pwedeng on and off talaga yung relationship ninyo. Hindi nyo alam kung, yun nga, hindi nyo alam kung kayo pa ba. Kasi feeling mo wala nang nangyayari. Stuck ka na dyan sa moment na yan. Stuck ka na sa sitwasyon. Check po natin. Pagdating naman sa kaperahan, we have, okay, 9 of Wands. So, may struggling tayo dito. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong ma-overwhelm doon sa i-offer sa inyo or sa pwede ninyong kitain. Kasi baka mamaya ilagay nyo lahat yung pera nyo doon. So, ayan din yung paalala sa inyo dito ni Universe. And also, some of you, pwede po na, ayan, hindi ko alam kung meron dito makikiusap sa inyo. Tapos parang i-refuse nyo kasi. Or pwedeng kayo to, kung meron kayong problema sa money, meron kayong kakausapin, kaya lang i-refuse or i-reject kayo nung tao na yon. So, you should be prepared, no, kung ano man yung mangyayari dito. Or kung may tatanggi man sa'yo, doon sa hinihingi mo na favor. Sa health naman po, we have the Lover. Some of you naman, ayan, parang pares pa kayo ng person mo. I mean, may connection sa kanya yung magiging sakit mo. So, pwedeng mahawa kanya kung ano man yan. Kaya, ayan po, ayan o. Or some of you naman, pwedeng ito po ay sa, parang hereditary yung sakit po ninyo. Pisces, yun yung pinapakita dito. Tignan natin kung na rin nasa lahi nyo, meron kayong high blood or diabetes, ganyan. Ayun, pwedeng, yan po yung inyong matutuklasan ngayong month na ito. For some of you naman, pwedeng may partner kayo. Yun, could be sex, ano yun? STD ba yan? Yan po. Kaya mag-iingat kayo dito. Tignan natin kung ano pa, lalo na dyan sa mga may multiple partners, mag-iingat po kayo. Or it could be your person, baka meron siyang multiple partner tapos hindi ka aware, no? Tignan po natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa business. We have the Fool, so take risk. Yan yung kailangan ninyo pagdating dito sa business. Dito naman sa business po ninyo ay kailangan lang talaga dito is meron, ang nakikita ko kasi sa inyo dito, mas maganda kung meron kayong bagong produkto na ipapakilala sa market po ninyo.
ano lang, para lang ba may choices yung mga clients mo. Ganyan, may makita man lang silang bago at ma-curious po sila. Tignan natin pagdating naman sa, ayan, sa mga blessings na pwede mong ma-receive. Spirit guide, ano po yung blessings na pwedeng ma-receive? Okay, meron, mamaya na pala natin to titignan. Last part na pala natin to. Pero ayan, a blessing for support. So, merong mga tao dito sa January mo na nakasuporta talaga sa'yo. Some of them, pwedeng tahimik lang. Pisces, yan, mga hindi nagsasalita pero sinusuportahan ka. Oo, kung silent treatment ang natatanggap mo dito sa mga taong to, pero yung puso nila ay nasa iyo at saka yung isipan nila. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong February. So, ayan nga, meron tayo ditong farewell. So, pwedeng meron dito magpapadespedida or despedida ng friend mo, ganyan. So, meron kang i-close na chapter dito ng iyong life. Ayan, no? Tignan po natin. So, pwedeng may papaalis na po. Hindi ko alam kung lagi ba kayong sumasakay ng train kapag kayo ay pumapasok sa work, ganyan. Tignan natin. Satisfied ka ba sa mga nangyayari or sa mga ganap sa February mo? We have King of Cups. Medyo emotional kayo dito. And some of you are still cold. Ayan. May pagka-selfish din. Okay? So, pwedeng kakaroon ng anxiety po yung iba sa inyo. Parang ayaw nyo munang may kausapin. Kaya parang tinatalikuran nyo dito lahat. Pisces. Dito, sobrang strong ng intuition mo. So, you should, sabi ko nga, dapat you should maintain this. Baka hindi mo siya ma-maintain, ito yung mangyari sa'yo. Parang iiwas ka na lang sa mga tao. Tignan po natin, pagdating naman sa mga positibong pwedeng mangyari sa'yo, we have temperance. Okay? So, tama. Okay. Yung iba po sa inyo, pwedeng dito naman magkakaroon kayo ng lakas ng loob na alisan na yung mga hindi magandang sitwasyon po ninyo. Iwasan yung mga taong hindi naman nakakabuti sa inyo. Actually, lagi yung sinasabi sa atin, 'di ba, pag nagre-read, lagi siyang lumalabas. Bakit? Kasi po marami talaga sa atin, hindi talaga natin kayang basta-basta na lang i-cut off yung isang tao sa life natin. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon at iba-iba tayo ng parang emotional capacity or ng lakas ng loob na gawin yan. Kaya naiintindihan ko naman yung iba kung bakit sabihin natin kahit paulit-ulit natin yung sinasabi, hindi kayo makaalis sa sitwasyon ninyo. Pero sana dumating yung time na magkaroon kayo ng lakas ng loob. And baka nga ngayong February na yan. Tignan natin, ano pa po Spirit Guide. We have 3 of Cups. Ayan, so meron dito, pwede po na may i-close kayo na chapter ng life ninyo. Pero meron din po kayong bubuksan. So tignan mo, may happiness tayo dito. Meron kang mga a-attendan talaga ng mga gathering. Some of you, more on community din talaga yung pinapakita dito. So sabi ko nga, pwedeng meron dito, nagtatrabaho kayo sa government or meron kayong, ano ba yung tawag doon? Meron kayong mga organizations na sinalihan. So, parang very productive yung mga organizations na yan. So, madami kayong ganap dito ngayong month. Check po natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa mga negatives na pwedeng mangyari sa'yo. We have Death card. Okay, so may mga pagbabago dito sa life ninyo. Some of you, pinaghandaan nyo yan. Some of you naman, pwedeng nabigla lang kayo. Parang na-overwhelm kayo, naging emotional kayo. Meron tayong 5 of Pentacles, medyo mag-iingat ka dito kasi po yung iba sa inyo pwedeng magta-travel pero parang hindi nyo siya masyadong naayos o kaya naman pag nandun na kayo sa accommodation place ninyo, hindi pala na-book yung accommodations ninyo, ganyan. So mag-iingat kayo, i-double check po ninyo para wala kayong maging problema dito. Yan. And also, meron din kasing lumalabas dito na financial losses. So mag-iingat po kayo pag hawak ng inyong pera. So, more on kasi nakikita ko din sa inyo dito, Pisces, more on parang puro gastos kasi yung lumalabas dito para sa'yo ngayong month na ito. Kaya nasa sa inyo naman yan kung paano ba kayo magtitipid. Meron tayo ditong Page of Pentacles. Ayan, tingnan mo. Meron kang mga hinihintay dito. Ito yun, kung nag-invest ka dito nung January, ngayong February, pwedeng hindi mo pa makikita yung in-invest mo. So, mag-iingat talaga kayo dito kasi parang lapitin kayo dito ng mga manloloko ngayong month na ito. Tignan po natin, pagdating naman sa work, we have the Emperor. Okay, meron dito sa trabaho mo, napaka-controlling niya. Okay, tapos parang napaka-controlling nung tao na to, tapos puro poor naman yung mga plans niya. Parang inaasa lang lahat sa inyo.
yung mga mangyayari dito sa trabaho. So medyo napapagod na nga talaga yung iba sa inyo pagdating sa work, kaya ito pwedeng magre-resign na yung iba sa inyo ngayong buwan na ito. Pwedeng magpapasa na kayo ng resignation letter. Tapos meron tayong conflict dito, magkakaroon naman kayo ng conflict, so pwedeng magdadalawang isip naman yung iba sa inyo ngayong ngayong March. Pero mamaya na natin yung puntahan. Dito muna tayo pagdating sa family mo. We have 8 of Cups, so meron na talaga nga kayong tatalikuran dito. Ayan, na mga pangyayari. Pwede kasi na sobrang bad na nangyayari, sobrang toxic na. So, mag-ano na po yung iba sa inyo. Parang kayo na talaga yung iiwas dito. Ililigtas nyo na yung sarili ninyo. At ililigtas nyo na din yung mga tao na nagbibigay ng stress po sa inyo. Check natin. Pagdating sa friends, we have 8 of Swords. Medyo wala kayong masyadong pag-uusap dito ng mga kaibigan mo. Wala din kayo masyadong pagkikita ngayon. So, itong energy kasi natin na to, pwede rin naman friendship to. Pero mas more on kasi sabi ko sa community. So, ayan. Meron ka din ditong kaibigan na parang pag nagkakausap naman kayo, kung may makakausap ka naman dito, parang lagi na lang negatives yung mga sinasabi niya. Ganyan. Parang alam mo yon, pag tapos mo talaga siyang kausapin, pagod ka. Kaya naman, pag nakakausap mo yung taong to, mag salt water bath ka kasi pwedeng na-absorb mo yung negativities niya. Oo. Kaya ito, baka mag-decide ka na din na pag nag-miss call pa yan sa'yo, pag nag-message pa yan sa'yo, di mo na talaga kakausapin. Tignan natin, pagdating naman po sa love life mo, we have King of Wands. So, marami dito ay, ayan, palaban. Marami dito. Pwedeng alam nyo yung kung sino man yung kadil ninyo, Pisces. Pwedeng ngayong month na to, or kung kayo yung lalaki, maiisip ninyo na yung person nyo talaga, yan na yung gusto ninyong makasama. For some of you naman, ayan, kung kayo naman ay babae, or any gender, yung person ninyo, ayos naiisip niya na talaga na magseryoso. Lalo dito sa inyong relasyon. Ayan po. Kaya lang kasi, parang gusto nitong person mo, siya yung masunod dun sa own pace niya. Tingnan natin, pagdating naman po sa money, we have 6 of Pentacles. Ayan. So, pwedeng kayo ay sobrang bilis nyo bang magbigay ng pera? Ayan po. So, parang nakakaramdam na kasi kayo dito, Pisces, na parang kayo na lang lagi yung nagbibigay. So, parang this month is hindi na yan pa pwede. So, parang aalsa na kayo dito. Magsasalita na kayo. Kasi ang dami na pong umaabuso dito sa iyong kabaitan. So, porket nagbibigay ka, akala nila is lagi ka na lang magbibigay. Tignan natin pagdating sa health mo, we have 6 of Wands. So, meron dito, meron kayong schedule, no? Or travel na parang hindi siya matutuloy kasi pwedeng magkatrangkaso yung iba sa inyo. So, ayan, alagaan po ninyo yung inyong sarili. And yung iba ngayon, di ba may sinasabi yata ako kanina dito about sa accommodation something, ganyan, or about sa travel. Yun nga, baka kadugtong nito yon pagdating sa health mo. Pagdating sa health mo. Ayan po. So, nakikita ko lang kasi dito, yung iba po sa inyo is, baka mamali kayo ng more on stiff neck yung nakikita ko dito para ngayong buwan. So, baka mamali kayo ng higa, ganyan. Yung iba naman sa inyo more on sa back. So, baka mamali kayo ng upo, ganyan. So, ng tayo, yan po, mag-iingat kayo dito. Kasi meron ako nakikita, bigla na lang tayo. Tapos, yung parang nagdidilim yung paningin ninyo or parang parang magba-blackout. Ganun. Kaya, wag kayo basta-basta biglang tayo. Lahat naman tayo, lahat ng tao, ganun. I mean, lalo na pag tumatanda na. Yung wag biglang tayo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Pagdating naman po sa business, we have the world. So, ayan po, maganda yung business ninyo. Very competitive kayo ngayong month na ito. At meron din naman po dito, pwedeng mag-move forward na kayo dito sa inyong business. Kasi kung nakikita ninyo na hindi na talaga siya nag-grow, so pwede po na kayo na mismo, ayun, puputulin nyo na to or mag-move forward na nga. Sasara nyo na yung business ninyo at maghahanap kayo ng bagong business o kaya, or mag-build kayo ng bagong business or naman, punta na lang nga talaga yung iba sa inyo kasi may travel talaga tayo dito eh. So, pwedeng may iiwan kayo. For example, dito sa Manila, kunwari, meron kayong negosyo. So, parang iiwan nyo yan bago babalik province na kayo. Something like that. Mga ganun. Basta meron kayo ditong big decisions na gagawin kasi hinahanap ninyo kung saan ba kayo belong, Pisces. Tingnan natin, okay, pagdating naman po sa inyong
March. So, meron nga tayo ditong conflicted. So, pag-isipan mo talaga yung mga gagawin mong decisions dito kasi pwedeng ito yung, ayan, ito yung maging kahinatnan yan. Magkaroon pa dito ng mga away or, yun na, conflict. Conflict of interest, conflict of schedules. Tignan natin. So, wag kang pabago-bago talaga dito, Pisces, ng mga decisions mo in life. Ngayong March or dito pa lang sa Feb ay dapat firm na yung mga decisions mo. So, kung kayo naman po yung tipo ng tao na ito ngayon yung decision mo, mamaya iba na. So, naguguluhan kayo, balance nyo po yung inyong root chakra. Okay? Kulay red po yan. Yung heart chakra, yung ano natin, yung root chakra. So, magsuot kayo ng mga red na damit, ganyan. O kaya naman, inom kayo or kain more on inom ng juice na red. O kaya naman, kain kayo ng mga gulay, prutas na kulay red. Ayan. Kasi makakatulong po yun sa inyo para mabalance yung inyong root chakra. Tignan natin para maging firm yung mga decisions ninyo dito para hindi rin kayo nahihirapan. So tignan po natin, ayan, oo nga ano. So ayan oh. 'Di ba magkakakulay sila. Tignan po natin, ito more on orange kasi to. So tignan po natin pagdating naman sa ayan, kung satisfied ka ba sa mga nagaganap sa buhay mo ngayon. So we have the moon. Okay? So more on yung iba sa inyo, nandoon kayo sa iniisip talaga at feel ninyo, ini-imagine ninyo na okay yung life ninyo. Yun yung, ito yung parang gagawin ninyo, Pisces. Kasi meron dito natatakot kayo sa mga decisions na ginawa ninyo dito nung February. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Some of you, you're just confused. Maybe meron nga dito sobrang nga po kayo nagpadala sa emosyon ninyo. Kaya, ayan, nasa sa inyo na lang talaga kung didesisyonan or papanindigan pala yan, papanindigan ninyo yung inyong mga decisions dito. Some of you, sabi natin, nasa gitna lang kayo dito. Hindi kayo sobrang satisfied, di rin naman kayo dissatisfied pagdating dito. So, tignan po natin kung ano pa yung mensahe. Mga positibo naman po na paparating sa life mo ngayong March. Meron tayo ditong Ace of Wands. So, ayan, kung meron ditong hindi natuloy na travel this month, pwedeng matuloy na siya. So, pwedeng fully recovered naman na yung iba sa inyo. Meron din dito ay pwede po na may sisimulan kayo ng new project. Meron din dito pwedeng lilipat kayo ng new apartment. So, tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Actually, meron din dito, Pisces, pwedeng manliligaw sa'yo. Or pwedeng ikaw to, kung ikaw naman yung may nagugustuhan, ikaw yung manliligaw. Okay, tignan po natin. Meron tayo ditong Six of Swords. Okay, some of you, meron nga kayong babalikan dito. So, yung tinakasan nyo before, Pisces, kung nga yung lugar nyo nga yan sa probinsya, hindi ganun kaganda, magulo, or ano ba, tahimik ba sa probinsya ninyo, or siguro hindi naman magulo talaga, pero yung mga taong nakapaligid lang talaga sa'yo. So, pwedeng yun yung mga babalikan mo dito. So, meron ka kasi, some of you kasi stuck in the past pa rin po kayo. So, may mga bagay talaga kayo dito na tinakasan na ngayon, need nyo talagang balikan. Tignan po natin, ano pa yung mensahe. So, positive to kasi nandoon na, gusto mo nang palayain yung sarili mo dun sa mga bagay na yon. So, tignan po natin or sa sitwasyon, sa emosyon. Ayan po, tignan natin. So, kasi pwedeng ito ay blockages mo eh. Kaya, sabihin natin kung gusto mo ng growth, kahit nagfo-focus ka, kahit na ano gawin mo, yes, umaangat naman, pero hindi yung katulad ng angat na gusto mo talaga. So, mabagal po. Tignan natin, mga negatibo na pwedeng mangyari sa'yo. So, we have Six of Cups. Okay, hindi ko naman masabi na negative to, pero for some of you, pwede po na mas madalas kayong magre-reminisce ngayong month na to. Medyo emotional yung iba sa inyo. So, ingat lang talaga kayo kasi baka mamaya may masabi kayong mga pangako kapag sobrang, you feel na you are tired, and yung iba sa inyo kapag sobrang lungkot ninyo or sobrang saya ninyo, baka may mga mapangako kayo dito sa mga bata, ayan po. Sa mga anak, pamangkin, tas pag natauhan na kayo, okay na yung emosyon ninyo, di nyo pala kaya yung mga pinangako ninyo. So, baka may mapaasa po kayo dito. Tapos, yung iba naman, may magbabalik dito na ex mo. Hindi ko alam kung negative ba kasi yung energy niya. Sa negatibo kasi siya lumabas, diba? So, tignan po natin, meron tayo ditong The Magician. Okay? So, more on, ingat nga po kayo kasi pwedeng may bumalik sa life mo tapos manipulahin lang talaga kayo. So, tignan natin, Spirit Guide. Meron tayong Three of Pentacles. So, meron yata kayo makakaaway dito. Or kung yung iba po sa inyo, pwedeng ito ay nakababata po ninyong kapatid. Ayan. So,
Mag-ingat lang. Meron din dito, pwedeng lagi po kayong nakukumpara sa inyong mga kapatid, Pisces. Ayan, merong lumalabas kasi dito na ganyan. Kaya yung iba sa inyo, pag-isipan nyo kung babalik pa ba talaga kayo sa bahay ninyo or tuluyan na lang ba kayong aalis. Magle-let go na lang ba talaga kayo, ganyan. Tignan po natin. Okay, pagdating naman sa work, kamusta? Meron tayo ditong Knight of Swords. Ayun nga. Ingat lang kayo kasi pwedeng meron dito mapipilitan lang talaga kayo. Pwedeng mapilitan kayong umalis or mapilitan kayong magstay pa dyan sa inyong trabaho. Tignan natin. Pagdating naman sa family mo. So, nafe-feel mo talaga na may unfair dito sa family mo. Ayan. At saka meron din dito nagsisinungaling sa'yo. As in, parang yung tao na to kapag parang hindi mo siya pwedeng sisihin sa mga bagay or sa mga pagkakamali na nakaapekto sa inyo. Yun yung nakikita ko dito. Walang sense of accountability, walang sense of responsibility yung tao na to. Meron tayong Knight of Cups pagdating naman sa friends mo. So, pwedeng ayan, meron ka dito mamimit na mga, hindi new friends to ha. Ay, pwede rin naman na new friends. Pero more on nakikita ko kasi dito is ayan, pwedeng excursion kasi yung naririnig ko dito. Hindi ko alam kung magyayaya ba yung mga kaibigan mo na umalis or mag-travel, no? Yan po, pwede rin naman na meron dito may irereto sa'yo yung friend mo. Check po natin. Pagdating naman sa money, we have strength. So, maganda naman. Kaya namang lumaban ng inyong pera. Ayan po. Maganda naman yung pinapakita sa atin dito. And you are very courageous naman pagdating sa pera mo. So, pwedeng meron kayong susugalan dito. I mean, hindi naman siguro talaga siya sugal. Pero meron kayong i-investan dito ng inyong money ngayong month. So, pwedeng nakikitaan nyo talaga yan ng magandang potensyal. Tignan po natin. Meron din ako nakikita dito more on mga, hindi ko alam kung may nagpapalaisdaan ba dito. Ganyan. So, more on water kasi yung nakikita ko. So, pwedeng yung aanuhan nyo na to, yung investan nyo na to is pwedeng ginagamitan siya ng tubig. Ganyan. Or basta may involved dito na water. Check po natin pagdating naman sa, saan pa tayo? Sa health mo, we have the Hanged Man. Okay. So, yung iba sa inyo dito, more on nakikita ko po is nandoon yung medyo may stress pa rin, pero nandoon na nilalabanan nyo talaga. And meron dito makaka-recover na. Parang ayaw nyo na kasi na i-sacrifice pa yung health ninyo para sa ibang tao. Tignan po natin. Oo, ayaw nyo na sabihin natin, may madelay pa dito na pag-recover po ninyo. So, talagang itutuloy-tuloy nyo na to. Kung may treatment man kayong ginagawa dito, tuloy-tuloy na siya. So, tignan po natin. Pagdating sa business naman, we have King of Swords. Ayan. Meron naman dito, pwede na supplier ninyo na parang, mafe-feel mo na parang, teka, mukhang pera na siya. Parang ganun. Alam mo yun, minsan wala na sa hulog yung mga pinag-uusapan ninyo, ganyan. Saka very controlling nitong supplier mo na to. Parang, ikaw naman yung magbabayad, pero siya yung laging nasusunod dito. So, pag ganyan po, mas maganda siguro, hanap na lang po kayo ng ibang supplier. Pagdating naman dito sa inyong mga clients, meron kayo talaga makaka-deal dito na very controlling, pero, tignan natin. Galante naman ba tong magbayad? Hindi. So, pwede po na ito, parang maguguluhan nga talaga kayo kung tatanggapin nyo ba or hindi. Sabihin natin, alam nyo, sa umpisa, nafe-feel nyo talaga na parang bibigyan lang tayo ng problema niyan eh. Pero, ipupush nyo pa rin kasi nanghihinayang kayo dun sa kikitain. Kaya lang kasi pwedeng lugi pa kayo. I mean, sabihin natin, hindi man siguro siya galante yung client nyo na to, pero tama naman yung bayad niya. Ganyan. Hindi lang siguro siya mahilig mag-tip. Ganyan po. Tapos sobrang demanding. Ganyan. Pero, yun, baka kasi bigyan lang kayo ng problema. So, tignan nyo po. More on lalaki ito. Lalaki yung makakadeal po ninyo dito. So, tignan natin ano ba yung, yung blessings na paparating para sa'yo. Spirit guide, blessings po na paparating. A blessing on a friendship. Ayan. So, makikilala nyo talaga yung mga kaibigan ninyo. Yung totoo po talaga sa inyo. Sila pwede yung magbigay sa'yo ng suporta. Tignan mo, Pisces, kung sino ba yung mga kaibigan mo na laging nandyan sa tabi mo. We have a blessing to ease loneliness and bring companionship. So, ayan po, pwedeng tutulungan, sasamahan ka talaga nila.
Meron tayo ditong a blessing to bring prosperity. So, maganda naman po ang pinapakita sa atin, hindi ba? Pagdating sa inyong, ayan, sa inyong mga blessings. Tignan natin. Ito po yung lucky numbers nyo. 39, 14, 40, 21. Tignan natin. Last message po natin. Spirit guide. Mayroon tayo ditong I am black. Ayan po. So, kayo ba yung blinak? Or, kayo yung mam-block dito? Pisces, you decide ngayong month. So, mag-wish na po kayo. Wish fulfilled na po yan. Maraming salamat, Pisces. And more blessings to come para sa iyo ngayong first quarter. Bye!